Magandang hapon po muli sa inyong lahat. Alam nyo, nung ako'y first year high school, merong naka-assign sa amin na mga pari na magiging spiritual director namin. Kung ikaw ay may problema, hahanap ka ng counselor para may makausap ka at matulungan ka, masolusyonan mo yung problema mo. Pero pag ikaw ay tinawag ng Diyos, kailangan mo ring ng kausap, lalo na sa paglalim ng iyong paglapit sa Panginoon, yung tinatawag nating spirituality. Yung pagdarasal, yung pagkilala mo sa Diyos, ang pagkilos niya sa buhay mo, at sa kahuli-hulian, lalo na kami mga pari, tumutugon sa tawag ng Panginoon at maglilingkod sa Kanya, napakahalaga na maging malinaw sa amin yung ugnayan namin sa Kanya. Sa hindi magandang pagkakataon, nung ako'y papunta na doon sa spiritual director ko, sinabihan ako ng mga kasama kong fourth year. Sabi sa akin, Lincoln, pag pumunta ka na doon sa counseling room, huwag kang uupo doon sa rocking chair o kaya doon sa stool. Humiga ka doon sa yoga mat. Hindi ko alam kung bakit yun ang bili nila sa akin. Pero heto na ako, pagkatok ko doon sa pintuan at bumakas, ang sabi sa akin ng spiritual director ko, welcome. Tapos nung ako'y humakbang, pagtingin ko, merong karatula doon sa dingding, isang poster, ang nakalagay, a journey of 1,000 miles begin with a single step. So sabi ko, eto na yung unang hakbang ko at eto yung aking soulmate na tutulong sa akin sa paglalakbay ko sa buhay spiritualidad. At pagkatapos sabi sa akin, choose where you would like to stay. Nakita ko nga yung rocking chair, yung stool, at yung yoga mat. So humiga ako dun sa yoga mat. At siya naman ay umupo sa rocking chair. At nagsisimula na ako magkwento nung aking vocation story. Kung paano ako napunta doon sa seminaryo, paano ko naranasan yung tawag ng Diyos. At pagkatapos narinig ko yung malakas na hilik, natutulog na siya. Ang himbing-himbing. Kahit anong sigaw ko ng pangalan niya, Father, hindi siya magising. At alam niyo, yun ay 8:00 ng gabi. Pagkatapos nga naman kumain ng hapunan, ay talagang aantukin ka na. Kaya lang sa aming mga seminarista, 2 oras lamang yung nalalabi para kami makapag-aral. Hindi kami pwedeng magpuyat. Katulad ng sa bahay, pwede ka magpuyat. Doon, 10:00, lights out na. Kailangan tulog ka na kasi gigising ka ng maaga ng 5:00 para sa 6:00 na misa. Okay? Hindi katulad sa bahay, pwede ka magpuyat. Pwedeng hindi ka matulog. Kaya sa 2 oras, nangihinayan kami na hindi mo magamit yung 1 oras. Kaya ang ginawa ko, tumayo ako at dahan-dahan akong lumabas doon at pumunta doon sa study hall. Kinaumagahan, pagdating ng breakfast, kumakain ako, maya-maya nakita ko doon sa likuran ko yung sapatos, nakatayong ganon, nung pari. At tapos tinapik niya ako sa balikat ko, sabi niya, Lincoln, Lincoln, why did you abandon me? Sabi ko, anong sasabihin ko? Pagtingala ko sa kanya, sabi ko, Father, Father, why did you forsake me? Hindi na siya umimik, tumalikod siya, at hindi na kami nag-usap. Naghanap ako ng ibang pari na maging spiritual director ko. At alam ko sa buhay natin, naranasan natin yan. Naranasan natin yung rejection, naranasan natin yung abandonment. Ay, di pa natin alam. Simula sa sinapupunan, komportable tayo doon, nag-iisa tayo,
at nararamdaman natin, naririnig natin ng tibok ng puso ng ating ina. At sabi nila sa sensya, ang unang nabubuo sa atin, pag tayo nandun sa sinapupunan, yung ating brain at ang itsura ng brain parang ganyan. At alam nyo ba kung ano itong nasa dulo na to? Ang sabi nila yon yung amygdala. At yung amygdala, yan ang center ng memory at emotion. Yung feelings, yung pakiramdam. Kaya kung ano yung nararamdaman ng nanay, nararamdaman ng bata. Kaya siguro nung nagkita si Maria at si Elizabeth, talagang napalundag si Juan sa sinapupunan ni Elizabeth. Kasi natuwa siya at natuwa din yung bata. Nung makita ni Elizabeth si Maria. At ang sabi naman sa atin ng mga theologians, nakita ni Juan si Jesus. Dahil sa pakiramdam. At isipin nyo, ang simula ng ating buhay pakiramdam, tayo yung sentro. At bigla kang mawawala doon, ipapanganak ka, iluluwal ka, at nag-iisa ka na lang. Ano kaya yung pakiramdam na yon na talagang iiyak ka nga naman talaga at hindi ka titigil hanggat hindi mo maramdaman yung tibok ng puso na nakasanayan mong maramdaman. At pagkatapos habang lumalaki tayo, pag ikaw yung bunso, ikaw yung sentro. Kaya pag meron ng pumalit sa iyo, magsisimula ka ng mainggit. Kasi wala na yung pansin sa iyo. Kitang-kita ko yan noon sa mga batang pag nasundan, halos nang gigigil doon sa kanilang kapatid. Di naman nila alam kung bakit. Nawawala kasi yung pansin sa kanila na ibabaling sa iba. Kaya nga't napakahalaga sa buhay natin na maranasan natin yon at matanggap na natin, masanay tayo. Kasi pag hindi natin natanggap at hindi tayo nasanay sa pagtanda natin, ganon din tayo. Hindi natin maintindihan bakit pag hindi tayo napansin, nagagalit tayo. Ang sama ng loob natin. Ayaw na nating kumilos. Parang ayaw na nating mabuhay. Nagtatampo. Humihiwalay. At isipin niyo yung karanasan ng Panginoon. Umuwi siya sa kanyang bayan. Matapos ng ilang taon na siya'y naglilingkod, nagpapagaling, nagpapahayag ng salita ng Diyos, nagpapalayas ng masamang espiritu, yung patay nabubuhay. Yung mga bilanggo napapalaya. Pag uwi niya sa kanyang bayan, heto yung kanyang karanasan. Hindi siya nakilala. Hindi siya natanggap. Ang sabi nila, parang Marites. Di ba yan yung karpintero? Di ba na alam natin kung sino mga kapatid niyan, kung sino nanay niyan, kung sino siya? At anong sabi sa atin, hindi nakagawa ng ang Panginoong Yesus ng milagro. Dahil sa kawalan nila ng pananampalataya. At sa unang pagbasa, nagsusugo ang Diyos ng propeta para ipaalaala sa mga tao na ang Diyos ang tumawag sa kanila, lalo na sa bayang Israel, ang bayang pinili ng Diyos. Pagtagal-tagal ng panahon, nakalimutan nila ang Diyos at lumilipat at sumasamba na sila sa mga Diyos-Diyosan, kung saan yung tutugon sa kanila sa pakiramdam nila. Kasi kapag hindi nila naranasan ang presensya ng Panginoong Diyos, humahanap sila ng iba. Walang iniwan sa bahay na kung minsan Katoliko, pero may makikita kang gumaganyan-ganyan.
O kaya si Buddha nandoon. Ha? Father, kung sinong mauna sa kanila, di yun ang aking sasabihin ng pag-aalayan. Ha? And we know in Revelation, we know for the fact na sa karanasan natin, ang Diyos ay tahimik. He is known as a God of silence. Kaya nga before Him, we are also asked to be in silence. At tignan nyo kung paano yung karanasang iyon. Napakahirap. Kasi pagpikit mo na lamang, ang daming ingay sa kalooban mo. And we are asked to silence those voices para marinig natin yung tinig ng Diyos. At kaya napakahalaga din ng paglalakbay sa spiritualidad. Hindi lamang sa mga suliranin ng buhay, hahanapin natin ng solusyon, kundi pati sa larangan ng ating paglago sa paglapit natin sa Kanya. Narinig ba natin ang tinig niya? Nararamdaman ba natin ang presensya niya sa ating buhay? Kung babalik ang tanaw natin yung buhay natin, nasan doon ang pagkilos ng Diyos? Kailan Kanya tinawag para humantong ka sa kung nasaan ka sa kasalukuyan? Sa dami-dami ng karanasan ng rejection and abandonment, nandirito ka pa rin, buhay ka. Hindi ka nawala. Hindi ka nabura. Katulad ng Panginoong Yesus, hindi siya tumigil dahil sa kung ano ang sabihin ng mga tao sa Kanya. Kapag may lumapit sa Kanya, ipapatong niya yung kamay. Kapag sila ay humihingi, ipagkakaloob sa kanila. Ganyan ang Diyos. At bakit hindi siya nakagawa ng milagro? Sapagkat hindi siya kinilala. Hindi kilala. Kilala nila. Ang sabi ay, hindi siya kinilala. Hindi siya tinanggap. At ito'y nagpapatunay sa atin ng kasabihan, God who created you did not consult you, but God cannot save you without consulting you. At ano yung nasa likod niyan? Yung ating free will. Kung paano natin ginagamit yung free will natin sa pang-araw-araw na buhay natin, na ilapit natin yung sarili natin sa Kanya. Na yung pagkilos natin, yung mga decision, pagpili natin, ay ginagawa natin dahil sa Kanya. At dahil ginagawa natin ito para sa Kanya, pwedeng sabihin na we are not what other people say who we are. Hindi tayo susunod kung ano yung sasabihin ng ibang tao. Kasi karaniwan, bago ka gumawa ng isang bagay, ang tatanungin mo, ano kaya ang sasabihin nila? Baka may masabi sila. Dala yan ng karanasan ng rejection and abandonment. Natatakot tayong ma-reject. Natatakot tayong maabandona. Ayaw nating mawala sa atin ng pagtingin. Ayaw nating mawala tayo sa sentro ng buhay. Gusto natin nandun tayo sa gitna palagi. At dahil natatakot tayo, ang lagi nating tanong, ano ba ang sasabihin nila? Baka hindi nila magustuhan. Pero di ba natin natanong sa ating sarili, lalo na sa pagkakataong ito, na pati ang Panginoong Yesus ay nagtatanong, sino ba ang susundin niya? Ang sinasabi ng karamihan,
o ang sasabihin ng kanyang ama? Sino ang kanyang susundin? Sino ang kanyang pasasayahin? At ito'y tanong para sa atin ngayon. Mahahadlangan ba tayong gumawa ng kabutihan sa iba, ng kagandahang loob, dahil lamang sa karanasan na ito? O magpapatuloy tayo sa kabila ng mga pagtatanggi ng tao? Alam nyo, ito yung isang napakahalaga sa komunidad at sa pamilya, na we encourage each other to grow in faith, to grow in love, to grow in charity. We do not discourage, we do not reject, although we will experience being rejected. But let us take it upon ourselves as a challenge to grow deeper. Amen.